radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Isang magandang umaga pa rin po Metro and Mega Manila. At syempre sa lahat pa rin po ng naghahanap buhay ngayon, bumabiyahe sa lansangan, konting ingat ha. At syempre sa mga kabubukas pa naman na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, eto pa rin ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta naman doon sa mga kagigising lang? Ang sarap. Sana all. Hindi ka na naman pumasok. Bakit? Hindi ka na naman pumasok dahil, na-replenish na ang iyong VL. Oo, nakakaloka, diba? Pebrero pa lang, 'di ba? Wag mo munang bawasan ng leave mo. O, 'di ba, na nakakaloka. Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat at syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel sa Energy FM 1067. Hello po sa inyong lahat sa makayong panig ng mundo at ng Pilipinas. Hello Philippines and hello world. Kamusta kayo? Oo, 'di ba? At syempre kung kayo naman ay hindi nakakapanood ng ating Facebook Live, at kung ikaw ay nakikinig lamang sa inyong mga radyo, 'di ba? Pwede mo akong i-message para naman alam mo 'yon, maramdaman ka namin sa mga kayong panig ng Metro and Mega Manila sa number na 0945-367-8792. I-message mo ko, dali! 'Di ba? Kung meron kayong mga gustong ipabate, baka naman ikaw ay nasa loob ng isang pampublikong sasakyan na, 'di ba? Baka gusto mong ipabate, 'di ba? At nakikinig ng Energy FM yung sinasakyan mo, para magulat naman sila. 'Di ba? Na parang tipo, uy, sino kayang pasahero namin na nagpabate? Ganon. 'Di ba? Maria Cynthia Flores, happy birthday daw kay Emilia T. Ay ito, Nimer? Ayan, ulitin ko ha, sandali ang haba ng message niya. Happy 72nd birthday kay Emilia T. Nimer. Ayan, maraming salamat. Mami Emilia, happy birthday po sa iyo. Ayan, galing sa iyong anak ka. O, 'di ba? Na si Maria Cynthia Flores. Happy birthday. More birthdays to come. Mami Emilia, I love you. Wow. Kung malapit ka lang, meron nagte-text. O, 'di ba? Naririnig ko naririnig ko may mga mensahe, 'di ba? Sa ating mahiwagang text line. O, 'di ba? Na nakakaloka. Sabi niya, "Good morning pa, shout out po kay Ayi at kay Jane Marzana. Vicky Asis po, thank you po." Ay, thank you so much sa inyong pag-antabay. Speaking of Ayi, or may babatiin ako, si Yayi Tobias ng MTRCB, and of course, ang ating pinakamamahal na chair, na si Chair Lala Soto. Chair Lala, I miss you so much. Mwah! O, diba? Pero eto na, tumungo na tayo sa ating second Baklitas! Naku, nakakaloka. Si Angelo Paragoso. Greetings from London. Wow! Sana maramdaman ko yung balikbayan box. Ganon, Angelo. Diba? Good AM to you from New Mexico. Shout out po from Tiffany. Get well soon kay Tita Cora. God bless. Oh, nakaka-touch naman yung Jengbon. Oo, diba? Huwag ka mag-alala. Konting panahon lang, hindi ba? Ay pagbalik niya dito, glowing ang lola nyo. Lola nyo! Glowing na ang Tita Cora. Pero eto na, sugod na tayo sa ating second Baklitest. Nako, issue daw ni Rian Ramos. Nako, papatpunta na nga daw na teleserye ito, nakakalok.
Gagawin ng teleserye kaagad na nakakaloka. Kasi nga naman daw, ang dami ng pangalan na nadadawit. 'Di ba? Unti-unti nang nakokompleto ang cast ng issue ni Rian Ramos na dahil sa ang magiging teleserye talaga nito, promise ang title, ang Angpaw. Ganon, di ba, na nakakaloka? Pero yun na nga, kasi marami nga ang naloka dahil recently lamang ay may panibagong karakter na naman na pumasok sa usapin. Wow! Mukhang ito yung dadaig sa Batang Quiapo. Oo, nakakaloka. Kasi Coco Martin, palit ang palit, hindi ba, Baby Rodriguez? Palit ang palit ang artista, di ba? Nako, ito naman, dagdag ng dagdag para makabuo, o, di ba? Nakakaloka yun. Dahil recently lamang, hindi ba, sa hindi ko rin naman malamang dahilan na bakit nadawit ang pangalan ni Will Dasovich. 'Di ba? Na dating jowa, 'di ba? Nitong si Alodia Gosing Piao. O tama ako, 'di ba? Na ngayon nadadawit. At ang nakakaloka nito, ang nag-isplok pa mismo ay ang, 'di ba, si VACC President, 'di ba, Arsenio Boy Evangelista sa kanyang panayam sa PEP. Nakakaloka. Talaga po ba? Kailangan sa inyo manggaling. 'Di ba? Yung mga ganitong usapin. Tsaka isa pa, 'di ba, nung nalaman to ng mga tao, 'di ba? Hindi kasi galing sa Pepe, 'di ba? Na meron daw isa at dahilan. Although hindi pinangalanan si Will Dasovich. Ulitin ko hindi pinangalanan sa naturang panayam. Di umano kay VACC President Boy Evangelista ay para bang ang nilalaman kasi ng kanyang statement daw na para bang ang rason daw ng paghihiwalay nitong si Rian Ramos at ni Sam Versosa ay isang influencer, 'di ba, na nagkaroon ng karamdaman lately. Oo, 'di ba? Na nakakaloka. So sino pa ba 'yon? 'Di ba, na nakakaloka. Sabi tuloy ng mga netizen, ay teka sandali, ano po bang kinalaman niyan doon sa final na kaso ni alias Totoy, 'di ba, against kay Rian Ramos, kay Michelle Diaz sa isa pang beauty queen, hindi po ba? Ano ang kinalaman at bakit nadadawit si Will Dasovich sa usaping ito? 'Di ba? Isa rin ba siya sa mga inaabangan sa Angpaw? O, 'di ba? Doon po sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang nilalaman ng Angpaw, 'di ba? Is hanapin niyo po sa Energy FM Facebook page, makikita niyo, hindi ba? Ang laman ng Angpaw. Sa mga hindi pa po nakakakita, puntahan niyo po sa Energy FM Facebook page, malalaman niyo ang laman ng Angpaw. Ay amin ang isiniwalat. Pero yun na nga. Kasi nga marami nga naloka na bakit parang dumadami ngayon ang nai-involve. Ang usapin lang naman dito, yung Angpaw na sinasabing kinuha nga daw di umano nitong si alias Totoy, ang dating PA driver ni Miss Rian Ramos. Hindi ba? Na kung ano man ang laman nun. Ay, ayan. Gaya na sinabi ko, amin ang nakita. O, 'di ba? 'Di ba? Na nakakaloka. Yan, nasa Energy FM. Yan, Facebook page, hanapin nyo. Pero yun na nga, nahiwagaan lang tayo dito, no, kay VACC President na parang tipong, teka sandali, hindi ba po ba yung mga ganitong isinisiwalat ng inyo? Kasi sila may hawak kay alias Totoy, 'di ba? Nung nagsampa sa NBA, kasama siya. Tapos parang, 'di ba, lahat ng isinalaysay niya, isinumpaan niya yung salaysay. Tama ako, mali. Hindi po ba pag sinumpa ang salaysay, hindi po dapat ito inilalabas sa publiko hanggat hindi nagkakaroon ng formal na kaso dahil mga akusasyon ito eh. Ngayon tuloy, ang sinasabi ng mga tao, ay teka sandali. Ano ito? Plano niyo po bang sirain si Rian Ramos? Yan yung mga tanong ng mga tao kasi parang nalilihis po tayo doon sa tamang akusasyon dahil nga sa mga isinisiwalat nitong si alias Totoy. 'Di ba? Kasi unang-una, tama nga naman ang mga netizen. Anong kinalaman kung sakali man naghiwalay sila at kung totoo man na si Will Dasovich ang sinaturong dahilan ng paghihiwalay
at tinapos na ni Rian Ramos at Sam Versosa ang kanilang relasyon, ano pong kinalaman dito sa kasong isinampa ng aktres ng mga beauty queens na ito laban kay alias Totoy at sa kasong isinampa ni alias Totoy dito sa mga sinasabing nanakit di umano sa kanya. 'Di ba? May sinasabi pa siyang parang, 'di ba, sinaktan nga siya. 'Di ba? Tsaka isa po ba, hindi, alam mo yun, naloka lang po ako na talagang sa inyo po manggaling. 'Di ba? Parang tuloy napapaisip maski ang mga ilang fans ni Rian Ramos. Teka sandali, 'di ba? Out of context na po tayo eh. Doon lang po tayo sa kaso, 'di ba? Kung sakali man na nagkaroon ng sudden change of heart si Rian Ramos at talagang, alam mo yun, nagising siya one day na, ay hindi na kita mahal, ganyan, may iba na akong mahal. Kung sakaling totoo man yun, anong pong pakialam natin? 'Di ba? Na parang, talaga ba? Nakakaloka yun. Kaya tuloy sabi ng ilan, although ulitin ko hindi po pinangalanan na ni VACC Arsenio Boy Evangelista si Will Dasovich. May mga detalye lang siya na isiniwalat daw di umano ni alias Totoy na kanya ring isiniwalat sa PEP. Ganun ba yun? Tama ba yun? Di ba na nakakaloka? 'Di ba? Kasi Volunteer Against Crime and Corruption nga ito yung kanilang departamento, hindi po ba? Hindi po ba dapat mag-focus po muna tayo sa kung ano man, 'di ba? Sa krimen na nagawa, o sabihin na nga natin hawak nyo nga po si Alison. Mag-focus po tayo sa kung ano man. Hindi yung magbibigay tayo ng kung ano-anong mga impormasyon para ma-mislead tapos masira lalo yung tao. Oo, 'di ba? Kung sakali man, 'di ba, na may ginawa man sila na hindi maganda kay alias Totoy, 'di ba? Mapapatunayan naman po 'yan sa korte na. 'Di ba? Tama ako, mali. Pero kasi para magkaroon na rin tayo ng mga ganitong impormasyon na ibabato sa public, alam mo 'yon, yung paglantad nga lang ni alias Totoy, hindi naman sa I'm taking the side of Rian Ramos and Michelle Diaz doon sa isa pang beauty queen, 'di ba? Na 'di ba, nagiging public, alam mo 'yon, trial sila. Publicity actually, 'di ba? Nahuhusgahan na sila na hindi pa nila nadidepensa yung kanilang sarili. Sa ngayon kasi wala pang mga inilalabas nga na official statement galing kay Rian Ramos, kay Michelle D, yung mga taong nasangkot dito sa usapin na ito. Kaya lang ang pinagtataka ko, bakit nagdadagdag tayo ng mga taong nananahimik? Diba? Na nakakaloka. Kasi 'di ba, kumbaga parang syempre yung mga tao na nag-name drop din malamang kay Will Dasovich dahil dito sa mga impormasyon na nailabas sa PEP. Kung totoo man na nakakaloka. Sabi ni Russell Vargas, ano siya, spokesperson, 'di ba? Tsaka isa pa, 'di ba, na kaya kung may mga katulad niya, naging PA, naging driver siya, may mga bagay talaga na may mga personal na malalaman nyo dun sa tao. 'Di ba? Pero pinagkatiwalaan po kasi kayo. 'Di ba? Nung parang sinasabi pa daw ngayon, kaya daw kasi na nag-aaway madala si Sam Versosa at saka si Rian Ramos kasi nga daw taga-report itong si alias Totoy sa mga ginagawa ni Rian Ramos. May mga ganon pa na nakakaloka. 'Di ba? Kaya parang napapaisip lang din ako, ano ito, 'di ba? Plano niyo po ba talagang wasakin or meron taong nasa likuran nito kung bakit parang mas idinidiin ngayon si Rian Ramos? Ang tindi nung galit in fairness. 'Di ba? Para may mga bagay na wala naman ang kinalaman dun sa kaso, maisplok pa nila, 'di ba? Tama ba akong mali? 'Di ba? Tapos isa pa, talaga kailangan manggaling talaga sa hindi ka magiging chismosa for today. 'Di ba? Pero yun na nga, siguro kung ano man ang nilalaman din, 'di ba? Kung totoo man po, 'di ba, na nanggaling po ito kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, gaya ng pinalalabas ngayon on social media, hindi po ba? Kung totoo man na sa inyo po nanggaling ang mga impormasyon na ito, hindi po ba dapat pinoprotektahan nyo yung mga sinumpaang salaysay nila? Instead na kayo din po yung nagpapa-interview. Ang angpaw na inakalang pamasko ni driver ni Rian Ramos sa mga sensitibong, ay, talaga ba? Nakakaloka. So ngayon, parang mag-iingat na tayo. Huwag na kasing ilagay sa angpaw. Ilagay na lang sa white envelope. Ganon.
Para nalalaman, nakikita kagad yung laman. Kasi yung ampaw minsan makapal, 'di ba? Yung ampaw minsan, 'di ba, makapal. Yung pagkakagawa. Yung pagkapa mo minsan parang, uy, paldo. Tapos pagtingin mo pala, ay, 50 pesos. Gano'n. 'Di ba? Nakakaloka. Yun lang naman din ang sa akin, 'di ba? Sana 'wag na masyadong palakihin ang usapin na ito, lalo pat, 'di ba, nagkakasuhan naman na, 'di ba? Ewan ko kung nagkaroon ng nakatanggap na talaga yung abogado na humahawak ng kaso na ito na nagre-represent kina Rian Ramos at kina Michelle D, 'di ba? At sa isa pang beauty queen, 'di ba? Is antayin na lang po natin yung progress kasi kaya nga po meron po tayong korte para doon po nila patutunayan ang kanilang pagka-inosente. Pero yung manakit ka kasi talaga ng kapwa mo ay hindi naman po talaga maganda yon at hindi tama. 'Di ba? Pero kung sino man yung mapapatunayang guilty, hayaan na po natin ang Korte Suprema. Wag po natin, alam mo yon, na gawing public trial ito, husgahan ng mga tao. Kasi lahat naman sila biktima 'di ba? Kasi parehas na kampo, for sure, nararanasan ang bashing. Although mas malala nga lang kina Rian Ramos, kina Michelle D, 'di ba? Pero may natatanggap din for sure na mga bashing itong si alias Totoy. 'Di ba? So antayin na lang natin, 'di ba? Kung totoo man na nasaktan siya, hayaan natin ang korte na magpatotoo niya na guilty nga yung kanyang mga inaakusahan. Kung sila Rian Ramos naman ay, alam mo, hindi depensa na kanilang pagka-inosente, malalaman natin sa mga susunod na araw. Anong klaseng pampaswerte kaya ang alam ng angpa? Para mabugbog yung driver, PA, nakakaloka, Maring Palmera. Ewan ko ba? Pero yun, lesson learned, ilagay sa white envelope na lang para makita kaagad ang laman. Wala nang gagamit ang angpaw. Nakakaloka lang yun, hindi ba? Pero yun na nga, siguro, diba, let's be fair din kay Will Dasovich na nadadawit dito sa usapin na ito. Kasi minsan na rin siyang nadawit, diba, nung nagkahiwalay sila ni Alo Jack. Diba, may nadawit na isang parang pangalan din na kanya naman din pinabulaanan ang tungkol doon, diba? Focus lang po muna tayo sa kung ano. Tsaka itigil na natin yung kakaharap sa press, sa media para magpa-interview patungkol dito. Kasi 'di ba, nagsampa na po kayo ng kaso. Hayaan na po natin yung NBI na gumawa ng investigasyon. Paano kung panigan ng korte yung mga artista kasi mahirap yung driver? Ganito ang hustisya sa atin sa Pinas. Sana lumabas yung totoong nangyari, yun lang. Sabi ni Trisha Padilla, well, let's trust our justice system, hindi ba? Hindi naman, tamo nga ngayon, 'di ba, sa flood control, 'di ba? Kusa na lang din lumutang. Pero 'di ba, yung mga ganong issue. Pero yan natin, 'di ba? Kaya nga 'di ba, be careful with your driver or PA. Oh, 'di ba? Ako yung driver ko, lagi ko lang naman, alam mo yun, pag may driver ako, for sure, masaya yun lagi. Fun, ganon. It's more fun in the car. Ay, hindi mo sasabihin yon. Yan ang flat twist ng 2026, ang pau. Delikado na sa angpaw. Totoo naman, di ba? Kaya wag nang mag-ampaw. Wala nang gagamit ng angpaw. Yung ano-ano na ilalagay dyan. White envelope. Ganon. Para kita agad. Ay, oo. Hindi pwede ito. Ganon. Para kung saan man mailagay, alam mo. At syempre, wag kakalimutan lagyan ng label. Lagyan yung confidential. At least alam nyo na. Diba? Narisa de la Cruz na nakakaloka. Hello po sa inyo. But anyways, ulitin lang po natin saan nga ba papunta ito? 'Di ba? Ang usapin na ito kasi naiiba-iba na ang storya 'di ba, sa issue nitong si Rian Ramos nang dahil sa angpaw. 'Di ba? Wag naman po natin siguro ng kung ano man na katulad niya mandawit ng mga pangalan. Let's focus muna
sa kasong isinampa. Kung mapapatunayan not guilty, and then good, di ba? Kung guilty man, edi harapin kung ano yung mga, alam mo yun, consequences sa kanilang mga actions, di ba? May sinasabi, di ba, sabi nga sa kasabihan, di ba, na kaya sinasadya mo man o hindi, lahat yan may pananagutan ka. Di ba? Hindi ibig sabihin na sabi mo, ay, hindi ko sinasadya. Ay, hindi ko alam yan. Di ba? Ignorance of the law excuses no one. Yun yung nakasaad doon. Hindi tayo lawyer, pero yun ang isa sa mga itinatak sa akin na mga barkada kong law students. Wow! Cesar Amores ng, ano to, Woodworks? VRV. VRV Woodworks. Hello po, Albert Almiron. Alimoron. Tama ba? Alimorom. Yan. Diba? Hello po sa inyong lahat. But anyways, papakatutukan pa rin natin yan. For sure, hindi pa rin naman din matatapos yan. Diba? Ang usapin na ito. Yan. Bukas po ang aming himpilan. Diba? Lalo pat sa panig po ni VACC President Arsenio Boy Evangelista. Sa panig din ni Rian Ramos, Michelle D. Kung may mga gusto kayong linawin sa usapin na ito, bukas po ang Baklitas, ang Energy FM, para po sa inyong mga salaysay. Well, in the meantime, mga pangga, diyan po muna natatapos ang ating chikahan on a Monday morning, second day of February 2, 2026. Diba? Bukas po magkarinig magchikahan na naman tayo para sa isang umaantikabong chikahan na nadadali na nag-iisang bakla. Oo, dahil ang tita Cora nyo ay nagpapahinga pa. Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.